sa ating lahat sa araw na ito. Tunay nga pong buhay ang Diyos, napakadakila niya at mapagmahal. Dahil patuloy at patuloy niya po tayong inaakay sa dakong ito upang patuloy at patuloy pa rin pakinggan ang kanyang mga banal na aral na nagbibigay sa atin ng kasiglahan at buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Katulad nga po ng sinabi ko, tunay ngang mapagmahal ang Diyos. Lagi niya po tayong tinitipon, ayaw niya tayong maligaw, ayaw niya tayong mapunta sa mga landasing kalikuan. Kaya sa bawat pagdako natin sa dakong ito, tunay na kasiglahan, kalakasan ng pangatawan at espiritu ang ipinagkakaloob sa atin. Sabi nga po, ang kadakilaan po ng Diyos na ginagawa sa atin, hindi po natin dapat sinasarili yan. Yan po ay dapat nating ibinabahagi sa ating kapwa. Dahil yun po ay magbibigay sa kanila ng inspirasyon at magbibigay din po ng kalakasan. Kaya dapat po, kung meron po tayong alam na ginawa ng Diyos sa atin, atin pong ibahagi sa ating kapwa. Alam niyo po, talaga po ang tao medyo may pagkamahiyain. Natural lang po yun. Talaga, lalo kung hindi tayo sanay tumatayo sa harapan ng mga tao, mahirap po talagang tumayo sa harapan. Sabi nga, subalit kung hihingin po natin ng patnubay ng Diyos, nakagabay po siya, ang kanyang espiritu ay mananahan sa atin. Wala pong pasubali, walang pag-aalinlangan. Pagtayo po natin sa harapan, sigurado, 100% lalabas at lalabas sa ating mga labi ang kanyang kadakilaan. Amen po ba? Okay. Siguro naman po, doon sa sinabi ko, marami nang na-inspire. Siguro naman po, meron nang gustong magbahagi ng kadakilaan ng Diyos sa kanila. Wala po akong hawak na listahan ng sharer. Ito po ay open. Kung sino po yung gustong magbahagi, maaari pong magbahagi. Kindatan nyo lang po ako. Tatawagin ko na kayo. Hoy, wala pang kumikindat. Wala pa? Ay, si tatay. Salamat po kay kuya. Ano po pangalan nila? Kamag-anak ko po kayo. Ay, magkamag-anak pala kami, kaya pala pogi si tatay. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Maraming po salamat at ako po na kapatid, alam ko na ang Diyos ay talagang napakabait. Kasi po kaninang umaga nagising ako, nalangin ako. Bago ko lumabas ng kwarto, sabi ko, Panginoon, lahat po ng iaatas mo sa akin ay aking gagawin. Kasi po, hindi niyo po alam na ako ay nangangasiwa sa patubig ngayon. Sa daing ng tao na nangangailangan, nauna ko pong tinawag ang Panginoon, anak, sumulong ka muna, tulungan mo mga tao, pagkatapos ka, bumalik ka. Yun po ang naging focus sa akin ng Panginoon. Naganap ko na po yung dapat kong gawin sa kapwa, na ipinanalangin kong lahat, sana nga ako, Panginoon, itong gagawin ko, ikaw po ang gumabay at sumibay sa akin. Binigay naman ng Panginoon ang lakas ko at talento sa mga tao. Bago po lapitan ng tao, alam niyo po ba, pananalahin ko pa, may sharing pa ng konti. Kaya napakabuti ng Ama na binibigyan ka ng tapang, kababaan. Yun po ang importante sa atin. Makita sa buhay natin muna. Yung pong ipakikita natin sa tao na susundin tayo. Hindi po yung ngayon nakatataas ka ng buhay, iba na pagtingin mo sa kapwa mo. Lalo kang ibaba mo ang sarili mo, ilapit mo sa kapwa mo para makita ng Diyos. Ang Diyos po ang natutuwa, ang Ama. Kaya buhay ng Diyos sa akin, nakita ko po na nung pong na tumayo ako rito na una, kulang pa po yung sinabi ko dahil nung pong dumaan ako rito na una pong dumalo ko Lunes. Nakita ko po na merong nagpapatotoo din 4 po kaming tricycle. Kung hindi po kayo maniniwala, pagtapat ko po doon sa pinto na yun, may dumakot sa akin dito. Sabi ko doon sa mga kasamahan ko, hindi ako kumikibo. Pagdating po ng gabi, binangungot po ako. Hindi po ako makakilos. Noong pong makita ko po yung litrato na binigay po sa akin, na nakita ko po yung, O Jesus, manalig ka sa akin. Ay, manalig ka sa akin. Nakita ko po yung litrato niya, puting-puti. Anak, dumalo ka, pumunta ka sa akin tahanan. Doon ko po nakita ang kahiwagaan ng Panginoon. At ilan na po akong banyos na 6 na araw na. Ting mababanyosan po ako,
naiihi po ako, pero maghapon po hindi ako naiihi eh. Kaya napakabuti ng Panginoon na ang hiwaga ng Panginoon pag ang puso mo malinis, wala kang sama ng loob. Dito po sa buong sakop dito, talagang nakikita po ang ugali ko. Talagang umisan sasabihin sa akin ng mga katabi ko, suplado ko eh. Ang tinitingnan ko po dyan sa pagdating po sa tahanan ng Diyos, ang pinopokus ko po si Apo at saka po ang Panginoon. Tinitingnan ko po ang boka ng kanyang salita, pinupulot ko po yung harapat dapat. Ang sabi nga niya, yung nauuna, nahuhuli. Yung pong nahuhuli, nauna. Tapos yung magulang, kung ipakita mo sa anak, yung kababaan, at susundin ka ng iyong anak. Kaya ako sa buhay ko, yung mga anak ko, hindi napalo sa akin. Hindi ko po pinalo. Pero sinasabi ko sa kanila, anak, lumapit kayo sa Panginoon at kayo bibigyan ng magandang hinaharap. Yung pong aking isang anak nasa Dubai, lagi ko pong pinananalangin yan sa madaling araw. Pagising ko nang talaga ng alas 4, luluhod na po ako sa kanyang sa harapan. Ama, kako, lagi kang gagabay sa amin, lalo na po sa mga buong magsasaka. Yung pong mga tao ngayon, nagpunta po kami ng Lourdes, kasama po namin si nanay, na nanay po ni engineer. Yung pong aking biyanan doon, tinanong ko yung palay niya, kumusta ba ako yung palay? Nagbibitak daw, sumasapaw. Kaya dito sa atin, ang kabutihan ng Panginoon, yung pong ginagamit ng Panginoon, si Apo, tiga rito, na nakikita isa siyang ginamit, pinili ng Panginoon, sinala siya, nakita sa kanya ang kababaan. Ang Panginoon naman kasi hindi naman namimili binipili po niyan talaga yung tapat. Maging tapat ka lang. Yun po ang importante sa atin, maging tapat sa ating buhay. Huwag tayong gagawa ng masama kasi gumawa tayo ng masama, kaya nating lukuhin yung kapwa natin eh. Pero yung Diyos hindi mo maluluko. Kaya matatakot kang gumawa ng masama. Kaya ako sa buhay ko ngayon, talagang sinusunod ko ang Panginoon na sabi ko nga, lahat na ito ay Kanya. Iiwanan mo naman lahat. Ang dadalin mo lang, kaluluwa mo lang kung mapupunta ka sa Kanya. Kung hindi naman ka mapupunta ka doon sa mainit na lugar. Dalawang klase lang yun eh. Init, lamig. Sa Panginoon, malamig. Sa impyerno, mainit. Kaya marami pong salamat sa lahat ng nandirito na kayo tumayo rin eh. Mahirap pong tumayo na gumagapang pa. Huwag po kayong magpaabot sa Panginoon na gumagapang ka. Habang malakas po kayo, tumayo po kayo rito sa harapan. Magpasalamat po kayo rito. Huwag kayong mahihiya. Ako, bago pa lang dito. Ilan pa lang ako, 6 na araw, 2 beses na akong tumayo. Hindi ko po kayo nahihiya ang Panginoon dahil matindi, at lumikha sa atin ng Panginoon. Kaya sa aking buhay, napakaraming pagsubok sa akin. Nagkalupos yung aking anak. Ano ang sabi ko sa Panginoon? Salamat, Panginoon. Namatay ang asawa ko, salamat pa rin, Panginoon. Hindi ako nagtampo sa Panginoon. Lahat ng mabibigat na problema, pinaranas sa akin. Pero nakita ng Panginoon, hindi ako nagbago sa Kanya. Hinanap ko siya, tinawag ko siya, pinasalamatan ko siya, pinupuri ko siya araw-araw, gabi-gabi. Pagliwanag, ganun pa rin. Tawag pa rin sa Kanya at nagpapasalamat ako sa Kanya. At marami po salamat sa kamag-anak ko pala itong nagkuhan. Butihin kayo ng Panginoon, kayong lahat na ginagamit dito. Sana wag ilayo kayo sa anumang problema, anumang sakit, ang mga pamilya nyo, ang ama, lahat kayo. At ako naman din, ganun din. Sabi ko nga sa Panginoon, kung ano balak mo sa akin, tatanggapin ko. Maraming po salamat sa umagang ito. Maraming salamat po, tatay. Talagang nga pong kamag-anak ko nga. Gwapo po, ano? Hindi, nagbibiro lang po. Ang sinasabi ko nga po, mapakabalad po niya dahil sa edad niya. Sabi nga, nadama niya po ang Diyos. Di po ba talagang napakasarap po na madama natin ang Panginoon sa ating buhay dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. At tulad nga ng sinabi niya, hiramin ko po yung term niya, na ang lupa nga daw ngayon ay tigang, nagbibitak-bitak.
Katulad din po yun ng ating, tayo po, ang ating kaluluwa ay nagkakabitak-bitak din po dahil sa mga pagkakasala. Subalit anong kailangan natin upang ito'y muling mabuo? Di po ba yung mga salitang banal na naririnig natin sa dambanang ito? Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po, Tatay, at sa iyong matapang na pagbabahagi. Gayun din naman, nandito po sa harapan, isang gustong magbahagi. Ano pong pangalan nila? Nasa loob po ng Biblia. Aaron. Si Aaron. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Good afternoon po kay Baliwag sa Bulacan North. Hilaga po. Tama. Sulong. Parang kay Mang Jose po. Pag kailangan natin ng tulong, parang si Daimos din. Ang superhero na pwedeng arkilahin. Tama po. Sabi ni Papa Jesus, share your blessing. Yes. No ano po, January 9 ng 2010. May nagsabi po ng Muslim. Nabasa ko po, nakita ko po. Merong password pero hindi ko po pwede sabihin. Mawawash out po yung Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Maynila lang po ang hindi na wash out kasi po magulo po. Tama po. Mainit, nagagalit po yung 10-wheeler. Yung 10-wheeler po, 10 yung gulong. Tama po. Bumabali po siya, flexibility, kay criminology. Kaya po naisip ko to, tignan niyo po yung piso. Sino po yung tao sa piso? Si Dr. Jose Rizal po. Bayani po ng Pilipinas. Tama, ma'am. Ang dami niyang perang mapaglalagyan. Sa piso lang po siya nakalagay. Isang ulo, isang piso. Si tuturo natin, saan nakaturo, ma'am? Yung pinakamalakas po sa taas. Tama po. Ito pong mic ko po, pwede rin pong hintuturo. Dito. Yung sa January po, yung sinabi ko po kanina, Muslim po nagsabi nun ng wash up ng January 9. Criminology po kasi, kabisado nyo po sana lahat ng number. Ako po, 6, 4, 10, 13. Zip code ng Maynila po, District 2. Yes, ma'am. Probinsya ko po, sa Palawan po, Region 4, 6, 4, tama po. 10, Wheeler, Buabale. Sumusunod po sila sa rota kasi nung inip na nung gobyerno yung rota, para kay Itim na Nazareno, walang sasalubong. Pero pagka kay Baliwag po, sasalubungin ko po. Tama po. Yes po. 10 po yung rota nung 10-wheeler. Pero yung 4 ng gulong, biyahe ng Monumento o kaya Ako naman po ang magsishare. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid, sa mga tigasunod at sa mga pasyente. Ang share ko po muli na naman po akong binigyan ng biyaya ng Panginoon. Kasi po, yung pong kaanak ko na lalaki, naghiwalay po silang mag-asawa, nagkagalit po. Ngayon po, meron pong 2 linggo silang na magkahiwalay, pero noon lang po linggo, kung nalaman na naghiwalay pala, ang alam ko po, umuwi lang yung manugang ko sa kanila. Nung dumating po noong linggo yung mga balay ko, kasama po yung anak ko,
kumuha po ng mga damit. Tinanong ko po, bakit kumuha ng damit? Yun daw po pala, maghihiwalay muna sila. Sabi ko, ganun lang baka ako yung paghihiwalay ng isang mag-asawa. Sabi ko, pare, sabi ko sa kabalay ko, si Iglesia ho sila. Sabi ko, pare, siguro yung pinagsama ng Panginoon at kinasal ng Panginoon hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Ang Panginoon lang din ang maghiwalay sa kanila. Hindi ka pare, hindi naman ka totaling maghiwalay titingnan lang natin kung yung bawat isa maghahanapan pa. Ako naman ka pare kahit minsan umuwi sa akin yung anak ko, hindi ko naman ka sinabi sa kanya na binigyan ko siya ng desisyon na hiwalayan mo na dahil nagsumbong ka sa akin yung anak ko na ganyan araw yung ginawa. Sabi ko, baka naman kako pwedeng bigyan pa nyo ng isang pagkakataon. Para naman kako, nakita ko naman doon sa anak ko na sa isang linggo na talagang malungkot at parang nag-iisip. Hindi na raw sila makapag-desisyon ng ganon. Hindi ngayon po. Sige ako pare, panalangin natin na sa Panginoon na nawa ay magkasama pa sila dahil yung mga bata, kawawa naman. Yung pong isa na iwan doon sa amin, yung panganay, grade 3 po yata at yung bunso, parang kinder. Yun po yung service ko sa eskwelahan na araw-araw. Kaya nga po pagka sakay ko na yung panganay, ako po talagang sumasama loob ko dahil na wala yung isa. Di ngayon po, ang ginawa ko, sa gabi, dadasal po ako sa Ama na Panginoong Jesucristo, kako, kayo na po ang bala sa aking mga anak. Sana po, Ama, huwag po silang tuloy ang magkahiwalay dahil kawawa po yung mga apo ko, mahabag po kayo sa kanila. Di, ang ginagawa ko po, aalis ako ng alas 5 sa amin, pagja-jogging ako, dadaan ako rito sa Divine Mercy, at mananalangin dyan sa labas, na pinapanalangin ko nga po, yung magkaabalikan yung aking mga anak. Tapos po, minsan, sa Bisan Santo Niño, pag doon naman po ako nagawi, pupunta po ako sa bisita at yun din po ang panalangin ko. Sabi ko po, Ama, sana po ito linggo na ito umuwi na po yung manugang ko. Alam niyo po mga kapatid, kagabi, bago mag alas 12, dumating. Kasama yung anak ko, sinundo niya. Kaya magkasama na sila ngayon. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon at yung hiling ko na isang linggo lang, hindi natapos yung linggo, pinagkaloob po sa akin ng Ama. Kaya ako po nagpapasalamat talaga. Kaya po siguro talagang nadagdagan na naman yung pag-i-interest ko talaga na maglingkod sa Panginoon Diyos. At meron pa po akong ibibida sa inyo. Ito po talagang nangyari. Siguro po baka isipin nyo nagpapupogi lang ako. Noong pong ako'y ma-stroke, edi yung pong mga bata, pag nakita ko, natatakot, ayaw po lumapit sa akin. Yung mga kapitbahay ko, mga apo ko, yung dalawang apo ko, saka yung mga kapitbahay ko, yung mga apo ko sa mga pamangkin. Kasi po, yung pong ilong ko, may hose, doon po nagdadaan yung aking pagkain. Tapos po, yung mata ko, duling na duling. Tapos po, sinisinuka ko, nakangiwi pa po ako, tumutuloy yung laway ko, hindi po nakapagsasalita. Dahil po kasi laway ko lang, hindi ko mainom. Kaya po yung mga bata, sa tuwing makita ko, talagang nagtatakbo at ayaw po akong tignan. Alam niyo po, napansin ko sa kanila ngayon, meron ng isang buwan siguro mahigit na taga po isi-share ko ito. Hindi ko lang po na-share dahil napakaraming biyaya kasi sa akin ng Panginoon, kaya hindi ko na na-share. Alam niyo po, ang tawag nila sa akin ngayon, Lolo Amang Pogi, sabi nilang ganon. Dadaan po ako sa amin, pag ako pupunta na rito, lalakad po ako, yung pang mga kapitbahay ko, sabi, kahit yung matatanda, sabi nga kapogi naman nagtataama ngayon. Dati nakakatakot ang itsura. Ba't ngayon kapogi? Alam niyo po, mga kapatid, yung pong mga bago pa rito, talaga pong pupogi kayo rito at gaganda. Basta dito po tayo naglingkod. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po, Lolo Amang Pogi. Totoo po yung sinabi niya. Talaga pong pag nandito tayo, nanahan tayo sa dakong ito, papagandahin tayong lahat ng Diyos. Papagwapuhin tayo lahat.
Totoo nga rin po na sinabi nga po, pag ano mang hingi natin sa Diyos, basta tayo po'y matapat, wala po yung pasubali, ibibigay at ibibigay niya. Di po ba katulad ng sinabi niya, ang hiling niya na huwag magkahiwala yung kanyang anak at manugang, purihin ng Diyos, magkasama na silang muli. Di po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Ang susunod ko pong tatawagin, may nagbulong po sa akin, alam ko marami na rin kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Gusto niya daw pong magbahagi. Tatawagin ko po, sigurado tatayo siya dito, si Nanay Juana. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat ka po sa Diyos ka po sa mga lagat, sa mga kwat, sa kap. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat sa Panginoon Diyos ka po kunsing sa mga lagat, sa mga kwat, sa mga kap. Salamat po tagasunod. Kasi po marami nagtataka kayo. Nakasabi mo bulag po isang mata ko. Isang maliwa. Kasi po napasok ng palay. Ngayon, pinaopera ko, bulag pa rin. Ngayon po, nagkabuko siyang malaki dito sa gilid. Hindi na ako sa doktor. Sabi ng doktor, bigyan ng gamot ng doktor. Sabi niya, 2 linggo, alis sa linggo, ganun, balik-balik. Tapos ngayon, ninuka kung sinabi na po kung sige. Tapalang ko noon bulak na malinis. Ano ba yung pangalan para takya? Lagyan ko na yung pamatak. Gumaling, may gito po na taon nga hindi na bumalik. Kaya po, nagpapasalamat kaya po po sa mahal na ama. Ano ngayon? Ala na yung 2 taon na may ala na yung bukol. Kaya po ang nagpapasalamat kaya po sa mahal na ama. Salamat sa Panginoon Diyos. Kasi kailangan manalik at magtiwala para gumaling ka. Tapat ang paniniwala dapat ganun. Salamat ka. Salamat sa Panginoon Diyos. Tapos na. Ayoko na. Salamat po. Medyo may pagkamahiyain po kasi si Nanay Juana. At tulad po nung sinabi niya, yun daw pong isang mata niya nagka-diferensya. Pina-opera po niya sa doktor dahil hindi nakakakita. Subalit, hindi pa rin nakakita. Nagkabukol, ang ginawa po, dito nagpunta nga sa pamamagitan ng taong kinalugdan, si Apo Conching. Aksiba lang po ang ipinatak sa kanyang bukol. Sabi nga, salamat sa Diyos, magaling na po yung bukol. Siya po'y nakakaramdam ng ginhawa sa dakong ito, kaya